Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, Dries TV, di lahat ng press ay pro Kim Pao. At may mga anti-Kim Pao, especially yung mga bashers nila na ang hangad ay pabagsakin ng Kim Pao. Mga fans ng Pao Ninyan na di ma-accept yung katotohanan na yung idol nila na si Jay. Yes, why they comparing Jericho at Paulo? Individual differences. Ibang ugali ni Jericho kay Paulo. Understood na, confirm na siya talaga yung nagbigay ng bulaklak. Pati na nga yung nakasulat sa bouquet of flowers, gusto nang basahin ni Paulo para kay Kimi. Pero inawat siya ni Kimi. Mga TNGA kayo. Vloggers, if you are really educated, use your IQ. If it is still fictioning or not, and what IQ level do you belong? God bless you both. Maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. Yes, tama po kayo sa inyong mga sinabi na hindi lahat ng press ay pro Kim Pao. Meron din syempreng mga bashers na ang hangad ay pabagsakin or siraan, hanapan ng butas, si Kim and Paulo or ang Kim Pao. And yes, tama po kayo dyan. Yung isang press doon, supporters po ni Echo and ni Jay. Dahil nahalungkat po yan ng isang Kim Pao fans, mga ka-Kim Pao pa. Kaya pala, ganun yung tanungan niya kay Kim and Paula Avellino. Kasi po, supporters pala siya ni Echo at ni Jay. Kaya naman pala mga ka-Kim Pao, ngayon alam nyo na kung bakit binubwisit niya si Kim or si Paulo. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po and mabuhay kayo. Next comment naman mula po kay Ginang Mila Carillo. Sabi niya, Ma'am dear, tama lang na iniligaw ni Pau ang usapan kasi personal na buhay dapat naman ang tungkol sa di alibay. Hindi ang sa personal ng Kim Pao. Napikon ka sa tanong ng hindi maganda. Ito mga bashers, sana tigilan nyo na ang kakadikit sa Kim Pao. Ang mga laos dapat hindi nila ikumpara si Eko kay Pao. Malayo siya sa aming idol Kim Pao. Ugali ni Eko sa Showtime, mayabang kitang-kita ng madlang people kung ano. Ikaw na pagpasok sa Showtime, hinalikan ng lahat. Si Kim wala lang, okay lang yan kung walang beso. Hindi kailangan yan. Walang personalan, siya talaga walang moral. Bastos na sa harap ni Kim ang tao at manood sa TV. Alam ng lahat kami mga senior fans, solid manood sa national TV. Nagulat kami magtanong si, wala lang? Bakit ka pa sa Showtime kung wala lang? Sana hindi ka na nag-promote, kaso tapos na. Hindi mo na mabawi ang mali. Lunukin mo na lang ang mabait lang si Kim. Thank you Lord, ikaw na lang ang bahala sa bashers. I love Kim Pao, good support lang kami hanggang dulo. Iwasang masirang Kim Pao, nandito lang kami sa paligid, nakasubaybay lagi. Tama po kayo dyan, Ginang Mila Carillo, hindi dapat ipag-compare si Paulo and si Jericho Rosales dahil magkaiba ang personalidad nila. Nakakainis lang, di ba, na nakaka-embier na bakit magtatanong ka na lang, magkukumpara ka pa sa ibang aktor. So sana i-block or i-ban na po mga kakimpaw ang isang press na yon na nakaka-embier na. So maraming salamat sa komento, Ginang Mila Carillo. God bless po and mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin. Sa gabing ito, tunahin na nga natin pag-usapan ng tungkol dito sa nabasa ko po na isang malinaw na patunay na pagsupalpal sa mga bashers. Sabi nga po ni Sheshe, sometimes you don't find the answer you're looking for just by asking questions. Instead, you see the truth reflected in a person's actions. Words can be spoken easily, but it is true, consistent behavior and genuine effort that real intentions become clear. In many situations,
Actions speak far louder than explanations ever could. So para to sa mga press na kung saan ay pinipilit pong pasagutin si Kim and syempre si Paula Avellino. So sana po tumatak sa inyo itong sinabi ng isang page per Kim Pao, pagdepensa po sa Kim Pao para sa mga press. Hindi nga naman sa isang salita lang mga Kim Pao makikita ang katotohanan. Bagkus magbase tayo sa mga actions na pinapakita po nila sa publiko. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang kaganapan kay Chinita Princess. Kanina na kung saan ay sumalubong ulit siya ng Konghei Pachoy or Chinese New Year. So pagkatapos po sa bahay niya mga kakimpaw, dito naman po sa shop niya, sa House of Little Bunny, dinala po ni Kim Chu ang dragon doon and syempre nagpagulong siya ng mga bilog-bilog na mga fruits and pinagulong niya yun sa buong store para nga naman maganda ang pasok ng blessings sa kanyang business. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa naging meeting ni Kim and Paula Avellino, mga kakimpaw, na may kaugnayang po sa world tour ng Kim Pao. Kung inyong mapapansin, magkatabi si Kim and syempre si Paula Avellino dito. Syempre, ilalatag po ng management kung ano po yung magiging takbo, kung ano po yung magiging setup ng world tour ni Kim and Di Paolo. Ito po yung sobrang kina-excite ng lahat, lalo na po ng mga OFW natin sa iba't ibang panig po ng ating mundo and talaga nag-aantay sila ng announcement kung kailan pupunta si Kim Chu at Paolo Avellino sa kanilang mga bansa. Or kung hindi man makapunta sa kanilang bansa, pupunta po sila sa pinakamalapit po na lugar kung saan nila matatagpuan si Kim and Paolo Avellino. And hopefully nga po mas madagdagan pa mga kakimpaw yung mga bansa po kasi parang nasa 4 na lugar pa lang yung na-anunsyo ni Kim and Paolo Avellino na pupuntahan po nila. Samantalang bago matapos ang update natin to mga kakimpaw, gusto ko lang magpasalamat sa Kimpaw International, Kimpaw Chronicles, dahil talaga namang nag-abala sila kahapon para po sa PamediaCon ng alibay ni Kim and Paolo Avellino. Talagang yung iba nagrenta pa po ng food cart para ilagay sa venue. Ayan po mga Kimpaw, sabi nga po dito sa Chika at Ganap, grabe ang pagmamahal daw po ng mga fans at supporters ni Kim and Paolo dahil sa mga pagkaing handog para sa media conference ng The Alibay. Busog at nag-enjoy ang mga media press, guest, staff, production crew at celebrities sa sobrang dami ng pagkain. So grabe talaga silang sumuporta mga kakimpaw, no? Talagang 100% naglalaan sila ng pera, pagod, and syempre yung effort nila para suportahan ang mga project ni Kim and Paolo. Kaya maraming salamat sa mga fans club na to. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.